Good day mga Repa Pips, lalo na sa ating mga karebo. Ngayon is oras na ulit para magpalit ako ng PCB bulb, kasi kung makikita nyo dyan sa pinafocus ng aking camera may moist, no? So maaring nakasara ang PCB bulb that time, or hindi na masyadong naglalaro o nagpa-play. So may video po ako dyan, 2 years mahigit na. Ayun, so simulan natin. Ito yung bago kong PCB. Okay, sa Toyota. Binili ko pa rin sa D4D. Sa nakakaalam or yung mga malapit sa may Fairview, malapit lang yun sa may papuntang Lagro. Ito naman yung grommet. Yun yung goma na lalagyan ng PCB. So in case sira na, kailangan na palitan. Dapat partner yan naka-ready. And long nose, yung mga pwede kong gamitin just in case hindi kami magbulit yung PCB. So ito, naalis ko siya, nagulat ako, ba't ganun kadali? Anyway, balang ginawa ko lang pala is kasabay itong hose. So siguro nakatulong yung pag-grip nitong hose dito sa pagbunot ng PCB valve. And good thing is yung grommet stuck pa rin or intact, kasi kapapalit ko lang rin yan 2 years ago. So kung makikita nyo sa video ko ng PCB valve, sabay yung grommet. Although bibili na akong bago para just in case, since hindi siya sira, di-reserve yung bago. Ito pa yung luma. Okay, this one. Okay, kung papain ko yung tulog niya, hindi na siya masyadong nagraratay, wala masyadong alog. Alogin ko yung bago. Okay, siyempre binuksan ko muna. Hey! Paano mga ako? Ingin nyo? Kayo So, ito yung bago, obviously. Wow, brand new. Chiching! Oh, ito. Siyempre, ito yung ibabaw. Toyota. So, iba yung sound. Versus so ganito sound. So kung papakinggan nyo na maayos or na mabuti, ito yung luma. So wala siya masyadong tunog kumpara dito. Iba yung sound, diba? Ito ulit yung luma. So wala na siyang plain, nag-stack up na. Unlike dito. See? So that's the difference. By the way mga repa, mga karebo, ang naramdaman ko is nag-rough idling siya at nagbabawas ako ng konting oil. Nagtataka ako bakit. Sa bagong change oil ako. Tsaka ngayon lang nangyari. And yun nga, yung basta iba, rough idling siya. Tsaka hindi ganun kasmooth. Rough idling nga Okay mga repa, palit. So very basic. Siyempre ilalagay siya yung pangalan, hindi baliktad, dapat ganyan. Ayan, nakita niyan. Manifold. Sa mga matatala sa mata, mababasa ito, manifold. Yan, para wala sa araw. Manifold, that means nakatayo siya kasi ito yung intake, diba? So yung pressure dyan mga galing hangin, kailangan nyo mag-circulate ng hangin sa loob o ng excess gas or ng blow by papuntang exhaust, paring oil or yung mixture ng air at fuel is balance, walang labis, walang kulang, para pag combust sunog lahat. Ito mga repa, sana may baong ko ng isang kamay. Wait lang. Since kanan ako, syempre kanan gagamitin ko. Okay, that's it, pansit. And then shoot the hose. Syempre boring ito, so hindi ko na kailangan i-video mga repa. Dalawang kami gagamitin ko yan, basically yan lang yun. Okay, next naman is yung thermostat palit. So dapat maintain to mga repa.
Ewan ko sa inyo kung ilang thousands kayo nagpapalit yan or mileage kung ilang, basta ako nagpapalit ako mostly dati yearly, pero ginawa ko every 2 years. Okay, kung magsisimula sa lapis, syempre babawasan ko muna ng tubig to. Andun yung drain plug nya, syempre yung coolant sasaluhin ko kasi bago pa yan. Actually meron akong pagkakamali, yung last week nagpalit ako ng coolant, nag-drain ako, hindi ko naalala yung thermostat. Eh since kasabay siya nung PCB ba, Dromet, thermostat, na-order na rin ako. Original syempre. So ito lang yan mga repa, 1, 2, 3. Ulitin ko, bawas, coolant muna. At syempre ito yung piyesa ko, thermostat with O-ring mga repa tips. Ang mahirap hanapin or mabili is yung O-ring. Luckily, shout out sa D4D Toyota supplier, may O-ring na siyang kasama. Yes mga repa tips, very nice. Okay, drain muna yung tubig, yung coolant. Siyempre hindi mo kailangan i-drain lahat yun mga repa, tansyahan lang yun. Matatansyan nyo rin yan pag matagal na sa inyo yung sasakyan. Pag di pa kayo nakakapagpalit ng coolant, palitan nyo na. Okay, simulan na ako magpa-drain ng coolant. O nga pala yung drain plug, ano, huwag yung bibiglain yung pagluwag ha. Kasi pag biniglaan nyo at hindi nyo natansya, eh bigla pa lang papunta sa may sagad, tagas yung coolant nyo agad, ubos yan, parang hose yan. So dapat gradual, papakaramdaman yung tubo, saka buksan nyo to para kahit paano makatulong sa pressure nung coolant o yung paglabas ng tubig dun sa drain plug. Okay, yan, so tatansin ka na ulit yan mamaya ulit. Okay, so dyan muna siya naka-safety. Ulitin ko mga repa, hindi ko inubos yung coolant syempre, bali tinansya ko lang yan. And then kung sa gagamitin niya, 12 lang. Kailangan nyo extension ba tawag dito or what? Malamang extension para maabot yung itong mahabang to syempre. Kung wala nito, hindi yung bubuksan yan. Diba? Tama ko? So ito, natanggal ko na yung tatlo. Obviously, sa ibabaw yan ang uunahin. And ito, alternate ha. Huwag yung tatanggalin yung mga yung isa tsaka alis yung isa. Dapat alternate. Pagluwag, luwagan dito hanggang sa mag-balance. And ito, aminado ako, pagbalik, nakakalimutan ko to. I mean, pag lock ko, is nakaganon pala. So watch out, kailangan nakaganyan yan pagbalik mamaya ha. Okay, buksan natin. At panigurado may mga matatapon dito. Yeah, there you go. Yan na. Yan na si thermostat. Aha. Yan mo ha. O yan na, cable type pala to. Kailangan ko alisin ito mga repa. Mamaya na ulit. Kupitin ko lang to. Pero nagbago isip ko. Pero nagbago isip ko. Abot naman pala. Yan. Yan lang yung mga Reo Pips. This is a thermostat. Parang UFO. Yan. Siyempre dulikit siya kumapit. Kailangan ko siyang gamitan ng long nose. Okay mga Reo Pips. Hindi kailangan ng long nose. So plies ang ginamit ko. Yan. So, kabit ko na yung bago. Yung O-ring sariwa pa. So hindi ko magagamit yung O-ring. Siyempre susulitin ko itong luma. Diba mga repa? Reserva yung isa, yung bago. Okay. Kakabalik ko lang yung mga coolant na drain. So bibleed naman natin yung hangin. So start na natin mga repa. So start. So hintay lang munang uminit yung makina para mag-rotate yung tubig since may thermostat. And syempre dapat may reserbang coolant mga repa. Ayan mga karebo. So kung makikita nyo is magsisimula pa lang siya umakyat papuntang normal temperature niya. So syempre since may thermostat, yung tubig is hindi mo na nag-rotate siya kasi sarado may thermostat. Okay, salit na ano. So mamaya makikita natin tutusok-tusok na yan. Okay, so nakatapos na yung automatic choke nya. Pupunta na siya ron sa normal RPM. Okay, normal RPM.
natin ng konti. Nagtag-init. Tingnan natin yung paglipat. Actually, meron na akong bid nito, pero syempre sa mga newbie, at least, kahit paano makatulong pa rin itong video na ito. Ginagawa mo dyan, ha? Pasok doon. Kaya na. Ayan, so malapit nang bumukas si thermostat. Actually yan, so kaka-open na nyo. Kung makikita nyo is nag-rotate na mga repa yan, diba? Alright, so naramdaman ko na rin yung init dito konti. Tsaka yung init dito kasi yung galing makina na napainit na niya, inipit ni thermostat. Since bumukas na si thermostat, yung init kailangan niya ilipat sa radiator, uminit na tubig, and yung kaninang nakapress na malamig is syempre, siya naman yung nasa engine. Okay, so yan, pwede na ako magdagdag ng ng konting coolant pa mga repa hanggang sa ma-reach yung pinaka ibabaw. Okay, so kakadagdag ko lang ulit ng coolant. Wait natin siya mag-circulate. Actually mukhang nag-circulate na ulit or nagpalit na ulit kasi uminit na naman to. So pwede na ulit mag-add. And the cycle goes on mga repa hanggang sa mapuno nyo na. Ibig sabihin wala na siyang hangin. I mean mapuno, hindi naman sobrang apo, yung hanggang level lang. Tapos yung payo ko rito mga repa dito sa pinaka-reserva, huwag nyo siyang i-full kahit dun sa low lang kasi di ba syempre sobrang traffic, sobrang init syempre. Ang gagawin nito is nung cooling system natin, pag maganda ng cooling system magdadala siya ng tubig sa reserva at palalamigin niya kahit paano ay babawasan yung naging init dito sa breeder na to. Okay, hanggang sa pag normal na ulit, yung kaya niya na ulit, sisipin niya yung tubig na inilagay niya rito, pabalik sa kanya para mapuno ulit siya kung ano man yung quantity na ibinigay niya or inilipat niya kay reserva. So kung pupunuin niya siya mga repa at kailangan niya maglagay dito dahil sa sobrang init, ano mangyayari? Tatapon lang niya rito. Okay? So sana nakatulong. And alright mga repa babes, okay na, complete setup. Naisara ko na yung radiator cap, nailagay ko na sa reserva or serva nang nasa low lang. Nag-vibrate yung sa dash gamit or what, mga points. Ragad natin sa repa mga repa babes. Yes. Alright, that's it mga repa, sana nakatulong.